of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula dito sa Great Ark Farm. Wabati po sa inyo ng isang magandang araw. So ngayong umaga mga kabaka, karugtong po ng series ng ating mga video, ay gusto ko pong i-discuss sa inyo ang key factors po pagdating po sa water management para po sa ating mga feedlot. Ang water management po ay fundamental aspect pagdating po sa feedlot operations, impacting both animal health at ang ating operational efficiency. So ito po yung mga factors na tandaan po natin pagdating po sa water management. Number one is ang water quality. Katulad po kasi dito sa amin ay wala po kaming problema dahil ang aming tubig ay nanggagaling po 350 feet na deep well po ang gamit namin dito. Kaya pagdating po sa water quality ay wala po kami nagiging issue. Ang mga crucial po na dapat titingnan po natin dyan, dapat ay meron po tayong regular testing at saka dapat meron po tayong filtration system, lalong-lalo na po sa mga tubig po na nanggagaling po sa surface, yung tinatawag po nilang surface water. Pero katulad po pag deep well po yan, as long as maganda po yung quality na iinom po ng tao, ay pwede na rin po yan para sa baka. Ang pangalawa po ay ang water supply and availability. Dapat po ay meron po tayong reliable na water source kasi kailangan po ng baka natin ay 24 hours, 7 days a week na mayroon po silang tubig. Hindi po pwedeng wala mayroon. Dapat po araw-araw. Kaya dapat po ay meron po tayong maayos na backup system. So kailangan meron po tayong tangke na kung sakali man po na hindi po makapagbumba ng tubig ay meron pa po tayong stock sa tangke. Nasa average po ng 60 liters per head per day ang average po na iniinom ng bawat isang ulo ng baka araw-araw. At ang pangatlo po dyan ay yung water delivery system po natin. Dapat po efficient po yung ating distribution. Kami po ay nakalinya po yan mula po sa aming tangke ay nakalinya po papunta po rito sa feedlot ang aming tubig. So pagdating po sa distribution ay wala po tayong nagiging problema dyan. At ang pangalawa po dyan ay yung maintenance po ng water trough. Dito po ay every 3 days ay nililinis po natin ang ating patubigan. And of course, monitoring po ng kanilang water intake. Dito po, kung mayroon po tayong float na kusa pong umaandar pag bumaba po yung level at saka kusa pong humihinto pag narating po yung desired level, wala po tayong nagiging problema when it comes sa monitor po ng intake ng baka. Dahil tulad po ng sinabi ko, kailangan po ay 24 hours a day ay may access po ang baka natin sa ating tubig. Ang panglima po dyan ay yung trough design and placement. May mga video na po tayong ginawa dyan pero gagawa pa rin po tayo kasi mahalaga po para sa akin personally ang yung placement po ng trough natin. Dapat po yung division po ng ating kulungan ay nandoon po yung ating patubigan. Kasi para po kung sakaling yung isang side po ay nagka-problema, pwede po silang uminom dito sa kabila. Kaya ganyan po dapat. At saka nakikita ko po yung iba, yung kanilang patubigan ay nasa harapan din. Masyado pong trabahuso yung ganun. Kaya importante po na maganda yung ating design. Siguro sabi ko nga, gagawa po kami ng video dyan kung saan ipakita po namin sa inyo yung design ng aming ginagamit para po pareho pong komportable sa taong naglilinis at saka sa bakang umiinom. Kaya mahalaga po na maayos natin yung design ng ating water trough. At ang sunod po na tingnan natin dyan sa infrastructure design ay yung drainage po. Kasi yun po ang nagpapadumi sa ating kulungan minsan ay hindi naman po yung ihi dahil minimal lang po yung ihi. Ito po ay madalas yung tubig po na hindi po umaagos dahil hindi po maayos yung slope ng ating kulungan. At yan po ay pag naging stagnant po yan, yan po ay nagiging sanhi po na bahayan ng mga langaw, nagiging sanhi po ng mabaho na amoy po ng ating bakahan. Ang pang-anim po dyan ay yung environmental impact. Ito po masyado pong technical ito. Water conservation practices po at saka impact on local water resources po ang dapat nating tingnan. So kung kayo po ay nakakabit sa inyong water district,
ay tingnan po ninyo, baka pag sobrang laki po ng operations ninyo, nagiging kaagaw po ng inumin ng tao yung konsumo po ng ating mga baka. Ang pangpito po dyan, regulatory compliance. Kailangan po natin na mag-comply pagdating po doon sa water management po natin. Kung kinakailangan po ay mag-comply po tayo sa water regulations at saka saka documentation in reporting. No? Sa ibang bansa po kasi masyado pong minomonitor ng government yung paggamit ng deep well na tubig. Kasi pinipilit po nila na wag po sanang magamit yung deep well nila. Kaya ang kanila pong practice doon ay yung pag-harvest po ng surface water katulad po ng ulan. Napakahabang kwentuhan uli yan pagdating po sa water conservation, pero kailangan po natin yan. Sa Australia po yung tubig baha ay hindi po nila hinahayaang makarating sa dagat na hindi po nila nagagamit. Dito po sa atin, pagbaha ngayon, bukas, ang tubig na sa dagat na. Kaya katulad ngayon, ilang buwan lang na wala pong ulan, ay iyak na po yung karamihan dahil wala na pong tubig na magamit sa sakahan, wala na pong patubig na magamit sa mga bahayan dahil po wala po tayong maayos na water conservation. May unti-unti na pong ginagawa dyan yung ating National Irrigation Authority, yung ating big boss po, si Administrator Ed Guillen. At sana po patuloy na suportahan ng ating leadership yung kanyang ginagawa dahil siya po ay nakakaintindi pagdating po sa water conservation. At ang pangwalo po dyan, of course, yung health linkage. Tulad ng sinabi ko, yung hydration and health, pag 24 hours po na mayroon tayong patubig, wala po tayong magiging issue dyan. At ganun din po yung health prevention. Ang lagi lang po nating tinitingnan issue po dito, pag yung water source po natin ay lahat po ay nakashare sa isang patubig lang, ay maaari pong magkakaroon po tayo ng problema pag may iilan po dyan na nagkasakit. Kaya dito, very minimal po yung contamination namin dahil sa dalawang kulungan, isang share po ng tubig. Pero so far, sabi ko nga, pag maayos ang ating pagkain, maayos ang feeding technique po natin, bihirang-bihira po yung magkakaproblema po tayo pagdating sa sakit. Sa huli, ang effective water management ay very critical po para ma-maintain po ang magandang pangangatawan ng ating mga baka at magiging efficient po ang kanilang performance pagdating sa feedlot. Mga kabaka, isa lamang po ito sa mga video na ginagawa po natin patungkol po kung paano po tayo magtagumpay sa ating cattle fattening project. May mga video pa po itong kasunod, kaya ang hinihingi po namin sa inyo, patuloy nyo po kaming suportahan, paki-like, share and follow po dahil kami po ni Pastor Julius ay wala pong ibang iniisip kundi gawin po namin tong mga video na to para po mapag-aralan po ng ating mga kapwa magsasaka, mga kapwa po natin maliliit na negosyante, mga OFW at mga mag-aaral, at sana po ay magkaroon po ito ng impact sa inyong pamumuhay at sa magiging kalagayan po ng inyong pamilya. So ngayon mga kabayan, sa ngalan po ng aking partner si Pastor Julius Paler, at ito po si Kabakang Arnel Corpus, nagsasabing maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.